Magandang gabi po sa inyo, Sir Misterio, at sa lahat ng iyong mga tagapakinig na mas pinipiling magpuyat sa gitna ng katahimikan ng gabi. Hindi madaling balikan ang mga alaala ng taong 2016. Iyon ang mga panahon kung kailan ang kulay ng gabi sa aming barangay sa Tondo ay hindi na itim, kundi naging asul at pula dahil sa mga nagkikislapang ilaw ng mga mobil ng pulis. Tawagin niyo na lang po akong Junior, isang hamak na construction worker sa port area. Noong mga panahong iyon, ang batas ay hindi binabasa sa korte. Ito ay dinideklara na ng mga operatibang nakamaskara sa ilalim ng Oplan Double Barrel at Oplan Galugad. Sa aming iskinita malapit sa Riles, may isang pamilyar na muka. Tawagin na lang po natin siyang Bitoy, 25 anyos, payat at laging nakasuot ng kupas na jersey ng Hinebra na may numerong 47. Hindi siya santo. Alam ng lahat na gumagamit siya. Pero nang magsimula ang kitilan ng buhay, usas ang sumuko sa aming barangay. Nanumpa siya sa harap ni Kagawad Roman, ang namumuno sa peace and order sa aming lugar. Ang hindi alam ni Bitoy, ang pagsuko niya, ang naging ticket niya para mapabilang sa listahan na hawak ng mga operatiba mula sa Station 1. Sinasabi sa amin noon na si Kagawad Roman ang nagbibigay ng mga pangalan para maabot ang kota ng linis sa bawat linggo kapalit ng sarili niyang kaligtasan. Noong madaling araw ng ika-16 ng Agosto, taong 2016, habang bubuhos ang malakas na ulan sa bubungan ng aming yero, narinig namin ang lagatok ng mabibigat na sapatos sa labas. Sinundan ito ng malalakas na hambalos sa pintong plywood ng bahay ni Bitoy. Walang warrant, walang paliwanag. Narinig namin ang boses ni Bitoy. Hindi siya nanlaban, Sir Misterio. Nagmamakaawa siya. Ang huling salitang narinig namin sa kanya ay, "Sir, maawa kayo. May anak ako." Pagkatapos ay 3 sunod-sunod na putok ng baril ang bumasag sa ingay ng ulan. Paglabas namin kinaumagahan, nakita namin ang katawan niya sa Riles. Balot ng packaging tape ang muka at may karton sa tabi na ang nakasulat ay, "Pusher ako, wag tularan." Pero ang totoo, wala siyang baril. Ang tanging hawak niya sa loob ng bahay bago siya kinuha ay isang plastik ng gatas para sa kanyang sanggol. Lumipas ang ilang buwan, pero ang amoy ng pulbura at balansang dugo ay parang hindi nawawala sa iskinita. Isang gabi, pauwi ako galing sa overtime. Nadaanan ko si Kagawad Roman sa mismong poste kung saan kinaladkad ang bangkay ni Bitoy. Namumutla si Kagawad, tulala, at panay ang krus sa dibdib. Biglang huminto ang ihip ng hangin at napalitan ito ng isang matinding lamig na tila nanggagaling sa ilalim ng Riles. Doon ko narinig ang tunog ng barya. Parang may nanlilimos sa gitna ng dilim. Sa paanan ni Kagawad, nakita ko ang mga basang bakas ng paa sa semento. Kahit natuyo naman ang kalsada noon. Ang bawat bakas ay may kasamang malapot at itim na likido. Isang anino ang dahan-dahang lumitaw sa likod niya. Isang aninong suot ang pamilyar na jersey ni Bitoy. Pero ang liig nito ay baluktot at ang mga mata ay nakatitig ng diretso sa batok ni Kagawad. May narinig akong mahinang singasing, isang gargling sound na parang boses ng taong nalulunod sa sarili niyang dugo. Simula noon, hindi na naging tahimik ang buhay ni Kagawad Roman. Sabi ng kanyang asawa, gabi-gabi raw ay may naririnig silang kumakatok sa kanilang bintana. Hindi gamit ang daliri, kundi parang may ulo na pilit ibinabangga sa salamin. Hanggang sa isang gabi, natagpuan si Kagawad sa Riles, nakahandusay at tila sinakal ng sarili niyang mga kamay. Ang mga mata niya ay nanlilisik sa takot at sa tabi ng kanyang katawan may nakitang isang lumang tsinelas. Isang kupas na tsinelas na eksaktong kapares ng suot ni Bitoy. Noong gabi na siya ay tinumba. Sir Misterio, ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa multo. Ito ay tungkol sa mga kaluluwang hindi makatawid dahil ang kanilang buhay ay kinuha ng walang katarungan. Sa aming barangay, hanggang ngayon, kapag sumasapit ang alas 12, mararamdaman mo pa rin ang bigat ng Riles. Ang mga anino ng mga nanlaban ay naroon pa rin, nakatayo sa dilim, naghihintay ng pagkakataong mailabas ang katotohanan ng ibinaon kasama ng kanilang mga bangkay. Ang 2016 ay tapos na sa kalendaryo, pero sa Riles ng Tondo, ang gabi ay nananatiling saksi sa isang krimen na walang nakakalimot. Salamat sa pagkakataong maibahagi ang lihim na ito, Sir Misterio. Naway, magsilbi itong boses para sa mga taong hindi na nakapagsalita.
Magandang gabi po sa inyo, Sir Misterio. At sa lahat na rin po ng mga nakikinig sa channel na ito. Hindi ko nababanggitin ang tunay kong pangalan. Tawagin nyo na lang po akong Sarge. Dati akong miyembro ng isang special unit sa isang mataong lungsod sa Metro Manila. Noong taong 2017, kasagsagan ng giyera laban sa droga, ang aming istasyon ay naging parang pabrika ng mga ulat na nanlaban. Sa likod ng mga spot report na aking pinipirmahan, may mga lihim na tanging kaming mga nasa loob lang ang nakakaalam. Noong Oktubre ng taong iyon, isang maulan na Martes, nakatanggap kami ng utos na pumitas sa isang barong-barong sa ilalim ng tulay. Ang target ay isang lalaking nasa listahan ng barangay, isang 35 taong gulang na amain, na ayon sa ulat ay tulak. Pagdating namin sa lugar, madilim at masangsang ang amoy. Pinasok namin ng bahay nang walang pasabi. Nakita ko ang takot sa mga mata ng lalaki. Nakaluhod siya. Itinaas ang kanyang mga kamay at pilit na itinuturo ang kanyang anak na natutulog sa gilid. Wala siyang baril, wala siyang anumang hawak kundi isang basahan na ginagamit niya sa paggawa ng mga doormat. Pero ang utos ay utos. Sabi ng aming hepe noon, wag nang palakihin ang problema. Isang kasamahan ko ang kumuha ng isang kalawanging 38 mula sa bag nito at inilapag sa tabi ng lalaki. Doon ko narinig ang huling putok. Habang hila-hila namin ang katawan niya palabas, ang huling nakita ko ay ang maliit na anak niya na nagising at nakatingin sa akin. Hindi umiiyak, kundi nakatitig lang. Tila kinukuha ang bawat detalye ng aking muka. Mula noon, pakiramdam ko hindi na ako katulad ng dati. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa duty sa presinto, naramdaman ko ang matinding lamig sa loob ng air-conditioned na kwarto. Narinig ko ang anumang bagay na magaspang na ikinikiskis sa sahig. Nang tumingin ako sa salamin ng aming logbook, nang tumingin ako sa refleksyon sa aming logbook, nakita ko ang aking sarili. Pero sa likod ko, nang tumingin ako sa salamin ng aparador na lagayan ng aming logbook, nakita ko ang aking sarili. Pero sa likod ko, may aninong nakaluhod. Isang aninong nakataas ang dalawang kamay, parang sumusuko. Pero ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumagapang patungo sa aking leeg. Tuwing uuwi ako sa bahay, nadidismaya ang asawa ko. Madalas ako naghuhugas ng kamay. Kahit gaano karaming sabon, Sir Misterio, naaamoy ko pa rin ang pulbura at ang lansa ng dugo ng aming mga target. Isang gabi, habang natutulog ako, naramdaman ko na parang may mabigat sa aking dibdib. Nang imulat ko ang aking mga mata, nakita ko ang parehong lalaki sa ilalim ng tulay. Nakaupo siya sa paanan ng aking kama. Hawak niya ang kalawanging 38 na itinanim namin sa kanya. Ang mas nakakapangilabot, ang baril ay hindi nakaturo sa akin. Ito ay nakaturo sa sarili niyang sentido. Habang ang kanyang bibig ay bumubuka, pero walang boses na lumalabas kundi ang salitang, "Bakit?" Doon ako nagsimulang managinip ng mga bariyang may dugo. Tuwing kukuha ako ng pera sa aking pitaka, laging may lumalabas na isang pisong barya na may bakas ng packaging tape. Isang paalala na ang bawat insentibong natatanggap namin noon ay may kapalit na kaluluwa. Ang konsyensya ko ay naging isang buhay na impyerno. Nag-resign ako sa serbisyo noong 2021. Pero ang mga multo ng 2017 ay hindi nag-resign sa akin. Ngayon, kahit saan ako magpunta, lagi kong nararamdaman ang anino sa likod ko. Minsan, kapag naglalakad ako sa dilim, naririnig ko ang tinig ng isang bata na nagtatanong, "Nasaan si Papa?" Ngayon ay nakatago na sa isang luma at maduming kahon. Kinakalawang gaya ng 38 na itinanim namin sa lalaki na nakatira sa Riles. Sir Misterio, ang hustisya sa mundo ay maaaring mabili o matakpan ng makapal na papel. Pero ang hustisya ng mga pumanaw ay walang katapusan. Ang bawat katok sa pinto ko sa hating gabi ay nagpapaalala sa akin na sa gerang ito, walang tunay na panalo. Dahil kami mga pumatay ay kasing patay na rin ng aming mga biktima. Salamat sa pakikinig sa aking kumpisal. Sana ay mapatawad pa ako ng langit bago ako tuluyang sunduin na mga aninong gabi-gabi ay nagbabantay sa akin. Magandang gabi sa inyo, Sir Misterio. At sa lahat ng nakikinig sa inyong programa. Tawagin niyo na lang akong Elena.
Matagal na ako nakatira dito sa isang siksik na barangay sa Nabotas, kung saan ang mga barangay ay magkakadikit at ang mga sikreto ay mahirap itago. Pero ang kwentong ibabahagi ko ay hindi lang basta chismis. Ito ay isang bangungot na hanggang ngayon ay nakaukit sa mga uling ng dingding ng aming iskinita. Nagsimula ang lahat noong 2018. May nakatira sa tapat namin, ang pamilya ni Aling Estela. Ang asawa niya ay isa sa mga unang natumba sa aming lugar. Matapos mawala ang kanyang asawa, parang gumuho ang mundo ni Aling Estela. Pero imbis na bumangon para sa kanyang dalawang maliliit na anak, doon siya tuluyang nilamon ng bisyo. Talamak ang paggamit niya, Sir Misterio. Gabi-gabi, makikita mo ang kislap ng lighter sa siwang ng kanilang bintana at maaaninag mo ang usok na hindi galing sa sigarilyo, kundi sa kemikal na unti-unting sumisira sa kanyang isipan. Dahil sa pinaghalong pait ng pagkawala ng asawa at ang epekto ng droga, unti-unting nasiraan ng bait si Aling Estela. Maririnig mo siyang nakikipag-usap sa pader, sumisigaw sa madaling araw na naandyan na raw ang mga nakamaskara para kunin silang lahat. Ang dalawang bata na edad 5 at 7 pa lang ay madalas naming makitang nakadungaw sa bintana, nanlilimahid, gutom at may mga matang tila nawalan na ng pag-asa sa buhay, hanggang sa sumapit ang isang hating gabi na hindi ko malilimutan. Walang kahit anong ingay. Ang tanging narinig namin ay ang mahinang lagatok ng apoy. Nang lumingon ako sa bintana, nagliliyab na ang bahay ni Aling Estela. Pero ang nakakapangilabot, Sir Misterio, ay hindi man lang sila lumabas. Nakatayo lang si Aling Estela sa gitna ng apoy. Yakap-yakap ang dalawang anak niya habang kumakanta ng isang malungkot na lalabay. Sinunog niya ang sarili niyang bahay dahil sa takot na makuha pa sila ng mga operatiba. Doon na sila nalagutan ng hininga, mag-iina, magkayakap sa gitna ng apoy. Simula noon, hindi na naging tahimik ang aming iskinita. Kahit 7 taon na ang nakakalipas at may bago nang nakatayo sa lupang iyon, ang mga pagpaparamdam ay tila hindi na natatapos. Tuwing sasapit ang 12:00, ang mga kapitbahay nakakaamoy ng masangsang na usok. Hindi amoy ng nasusunog na kahoy, kundi amoy ng nasusunog na buhok at laman. Isang gabi, ang kapitbahay naming si Mang Kulas ay naglalakad pa uwi nang makita niyang isang babaeng nakatayo sa kanto. Dugyot ang buhok at may hawak na lighter. Sabi ni Mang Kulas, bawat click ng lighter, imbis na apoy ang lumalabas, ay maririnig mo ang boses ng 2 bata na umiiyak at nagtatanong, "Nay, mainit na po, ayoko na po." Minsan naman, kapag naglalaba ako sa labas ng hating gabi, nararamdaman ko ang maliliit na kamay na humahawak sa laylayan ng duster ko. Paglingon ko, wala namang tao, pero may mga bakas ng uling sa aking damit. Mga bakas ng maliliit na palad na tila nagmamakaawa na ilabas sila sa apoy. At ang pinaka nakakatakot sa lahat, Sir Misterio, ay ang anino ni Aling Estela na madalas makita sa mga bubungan. Nakatitig siya sa bawat bahay. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at tila naghahanap ng susunod na ituturo sa listahan. Ang sabi ng mga matatanda rito, hindi raw matanggap ni Aling Estela na pati ang mga anak niya ay dinamay niya sa kanyang kabaliwan. Pero ang iba, naniniwala na ang kanyang kaluluwa ay patuloy na nagtatago sa dilim. Takot pa rin sa mga pulis na pumatay sa kanyang asawa. Ang iskinita namin ay naging kulungan ng kanilang mga kaluluwa. Ang bawat pag-click ng lighter sa gabi ay hindi na lang sa bisyo. Ito ay isang babala na ang apoy ng katarungan ay hindi pa rin namamatay. Hanggang dito na lang po, Sir Misterio. Sana ay matahimik na ang mag-iina ngayon. At sana po hindi na po sila maghasik ng takot sa buo naming iskinita. Hanggang dito na lang po ang istorya ko, Sir Misterio. Muli po, maraming salamat po sa pagbibigay daan para sa kwento kong ito. Magandang gabi po sa inyo, Sir Misterio. At sa lahat ng mga nakikinig na hanggang ngayon ay gising pa at nagmamasid sa dilim. Tawagin niyo na lang po akong Dexter. Nakatira po ako sa isang maliit na barangay dito sa Maynila. Alam niyo naman ang itsura ng mga iskinita sa amin. Makitid, magkakadikit na mga pader, at kahit tanghaling tapat ay tila hindi nasisikatan ng araw. Pero noong 2017, ang isa sa mga iskinitang ito ay naging saksi sa isang karasang hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos. Ito ang kwento ni Boyet. Sa aming lugar, kilala si Boyet bilang isang runner.
Talamak siyang gumamit at madalas siyang makikita sa isang madilim na kanto ng iskinita. Nakasandal sa pader, nag-aabang ng mga parokyano. Doon siya madalas nakatambay, naninigarilyo at naghihintay ng benta para may pambili ng susunod na score. Pero noong kasagsagan ng tokhang, ang iskinitang iyon na akala niya ay kuta niya ang naging dulo ng kanyang buhay. 3 lalaki nakamaskara ang tumapos sa kanya. Ang ulat ng pulis, nanlaban. Pero kaming mga kapitbahay, alam namin ang totoo. Wala siyang baril, kaya wala siyang kakayahan para lumaban. Tanging ang mga barya at sasay lang ang hawak niya noon. Ang problema, Sir Misterio, hindi matanggap ni Boyet ang kanyang sinapit dahil sa puot at sa epekto ng kemikal na nasa kanyang katawan noong siya ay namatay. Ang kanyang pagpaparamdam ay naging marahas. Ang dating tambayan niya ay naging lugar ng sindak na iniiwasan na ng lahat. Kahit ang mga driver ng tricycle, mas pinipiling umikot ng malayo kaysa dumaan sa iskinitang iyon paglampas ng 6:00 ng gabi. May mga kapitbahay kaming dumadaan doon na bigla na lang hihinto at mapapahawak sa kanilang leeg. Sabi nila, parang may mga malamig at magaspang na kamay na biglang sumasakal sa kanila mula sa likod. Yung tipong mawawalan ka ng hininga at mararamdaman mo ang tulis na mga kuko sa iyong balat. Isang beses, may isang nangungulekta ng basura na halos mamatay sa takot dahil habang nagtutulak siya ng kariton, nakita niya si Boyet sa dilim. Nakatayo. Dilat na dilat ang mga mata at dahan-dahang lumalapit habang may hawak na kalawangin at madugong alambre. Ramdam daw niya ang matinding galit sa bawat singasig ng aninong ito. Ramdam daw niya ang matinding galit sa bawat singasing ng anino nito. Pero ang pinakamasakit, pati ang mga bata sa aming barangay ay hindi pinapatawad. Madalas na may batang tumatakbo palabas ng iskinita na humahagulgol sa iyak, hawak ang kanilang batok o braso. Sabi ng mga bata, may isang kuya raw na bigla na lang silang binatukan ng malakas o kaya sinasaktan kahit wala naman silang ginagawa. Parang gusto ni Boyet na maramdaman ng lahat ang sakit na naramdaman niya noong gabing tinaniman siya ng bala at iniwang duguan sa semento. Dahil dito, naging dead spot na ang iskinitang iyon. Kahit tirik ang araw, pakiramdam namin ay may nakatitig sa iyo mula sa mga madidilim na siwang na mga bahay. Ang amoy ng masangsang na usok ng kemikal ay laging sumasama sa ihip ng hangin, kahit wala namang taong naninigarilyo sa paligid. Minsan, sa gitna ng gabi, maririnig mo ang kalansing ng mga barya sa semento. Isang tunog na tila nag-aaya ng transaksyon sa dilim. Pero alam namin, kapag lumingon ka, hindi benta ang makukuha mo, kundi ang puot ng isang taong hindi na nakatawid. Sir Misterio, ang hustisya sa aming kalsada ay madalas na hindi nakakamit sa korte. Pero ang multong gaya ni Boyet ang nagpapaalala sa amin na ang bawat patak ng dugo sa semento ay may dalang sumpa. Hanggat may mga taong namamatay ng walang katarungan, mananatiling sarado ang aming mga iskinita sa kapayapaan. Salamat sa pakikinig sa kwento ng aming barangay, Sir Misterio. Manatiling mapagmatsyag, lalo na kung may maaamoy kayong kakaiba sa inyong paglalakad sa dilim.